silang medical mission para sa mga hairlip na may hairlip at may talent. So, pinuntahan namin kanina umaga sila doon sa Adventist Medical Hospital. Yung isa kasi doon ay isa sa mga patient ay have a personal relationship with him dahil wala ko siyang nakita noong campaign noong 2022. Nag-motorcade kami and dala-dala siya ng nanay niya sa gilid, by the roadside, sa gilid ng daan. And nakita ko na meron siyang hair tip. So, kinuha namin yung detalye niya. Sabi namin na matutulungan namin siya. Kasi ginagawa namin yun sa Davao City. Sa Davao City, mahirap na makahanap ng merong hair tip dahil madami. Maganda na yung access nila sa prenatal at madami ng mga na-operahan. So, nung tinanong ko yung doctor from Davao City kung paano tulungan si Ezekiel, his name, nirefer niya sa isang plastic surgeon dito sa Bacolod City. Pero kailangan niya ng follow-up na and sunod namin na activity is yung distribution ng mga negosyo tanday ng mga assistance. So, meron tayong mga individual entrepreneurs, nakatanggap sila ng kanilang dagdag kapital. And then, yung isang grupo ng mga mushroom growers sa Bacolod City, nakatanggap din sila ng around 150,000 na additional capital para sa kanilang association. And then, nag-meeting din kami ng ating Bacolod Satellite Office Lead dahil meron na namang possible na eruption ang Mount Canlaon. So, tinanong ko sila kung ano yung preparations nila. Sabi naman ng ating Panay and Negros Island Satellite Office na once na merong evacuation at ilagay sa Tanang Stadium, nakahanda sila na magbigay ng support in terms of food and non-food relief and medical assistance, doctors. So yun yung ginawa namin dito ngayon sa So first question is answer you got one more. in connection po sa tulong natin sa Mount Canlaon yung affected na eruption. Can you elaborate po itong number ng tulong natin, tulong na ginawa natin po? I didn't have the previous month or yung hinahanda ngayon. And kasama rin. Yes, I do not have the numbers right now, but as we speak, I have Dr. Salongan prepare the numbers so that we can have some transport nandiyan na siya. So, yung follow-up po, yung ating satellite office, patuloy ito na mag-manage. Sa ngayon, yes, patuloy siya na nag-function dahil meron mga kaming budget. So, hanggang December 31, meron kami budget for the entire year of calendar year of 2024. So, that's no place. Yung data lang ng assistance daw sa kanila, no reviews and preparation. So, like after December, ano mangyayari sa satellite office. After December 31, well, sa ngayon, hindi namin masagot kung mag-operate pa ang satellite office by January 1 kasi hindi namin nakikita kung ano yung final budget ng Office of the Vice President dahil wala pa naman General Appropriations Act. So, once lumabas yung budget for next year, malalaman namin kung ano yung budget ng Office of the Vice President and then we will adjust accordingly. Okay, next question is
Cheesy, Chicey, Pricey, Daily Star. Sorry, ma'am. Okay, for the entire year of from January 1 to date, no? Yung number ng beneficiaries ng medical assistance is 45,200. Yung 3,000. For bullion assistance is 3,842. We have 10, ma'am. We have one in Sagupan, one in Isabela City, Kawayan City, Isabela, province of Isabela. One in Bacolod, one in Bacolod for Panay and Negros Island, one in Cebu for Cebu, Bohol Sigihor, one in Tacloban for Leyte Samar, one in Bar for Bar, one in Zamboanga City for Western Mindanao, one in Davao City for Southern Mindanao and Northern Mindanao, and one in as well, we have one as well in Legazpi City for Bicol. Sa free rides natin, ma'am, yung libreng sakay natin, we have one bus in Cebu, one bus in Davao, and 4 buses in the national capital. Okay, so Likely, ma'am, if there will be budget cuts, the operations of the libreng sakay will likely be affected, but we can adjust. Sanay naman ako sa adjustments ng when I was mayor of Davao City. Hindi naman limitado talaga yung budget. So, sanay naman kami spread out ng resources to ensure that meron pa rin mga projects na ito po. Thank you. okay, so any more questions regarding the project of the OVP here? Region 6. Okay, so we move on. Mr. Ambo, I did. Mr. Adrian Pero, may Yes, sir. hi ma'am, good afternoon. Asking for on behalf of Bendicuatro ORC. We wanted to get your reaction regarding doon sa pag-accreditate ng mga of the Office of the Vice Presidents. They are being detained at the House. Sandali lang. Nandito ko yung nandoon eh. Side for one, side and for two. So, meron kaming staff na nandoon ngayon sa hearing. Si Muslim Sanchez, si Calvin Tenido, si Evelyn Brabado, and si Calvin Tenido, si Julieta sila ng hearing. Ano naman namin sa Office of the Vice President, kung ano yung gusto ng tao gawin, sinasuportahan lang namin. So, kung sinabi ng tao na mag-attention, then bigyan namin sila ng support kung ano man yung hinibigay nila or nire-require nila na assistance. And then, doon sa mga hindi naka-attend, meron mga doon na hindi naka-attend dahil sa activities ng OVP anniversary. Ang anniversary ng OVP is on November 15, 89 years. Tama ba po? The Chris. 89 pa, 89 years ang OVP this year. November 15 ang anniversary namin. So marami sa mga personalidad sa central office nagpunta sa mga satellite offices dahil lahat ng satellite offices meron silang Thanksgiving, iba't ibang activities ng Thanksgiving. In fact, for Panay and Negros Island, set na kami sa November 17 na Thanksgiving. Ito din inaaklan din. Follow up after what happened sa that will be this will you be attending the one of the hearing come November 15?
I've not received a form invitation. Follow po. In question sa mga di umano ay irregularities sa mga acknowledgement receipts AR po na di umano ay bogus as curious to code. Mayroon doon kasi magkakaiba. Mapet sa pero tila isang kitabit na ball pen. May mga pinakita ko po si Representative Akop na isang pero mga ink na pen na ginamit ni Pares at ink na ginamit ni ASEC or Tonyo. What's your take on that, maybe? Siguro, well, my take on that is purely paninira. Kasi wala namang ganyan na mga lumalabas sa audit observation memorandum na nakuha namin sa COA. And siguro ang tamang venue kung saan kami sumunod para sa audit na hindi pa lang sa confidential audit sa lahat ng audit na ginagawa sa aming opisina sa Office of the Vice President is in the Commission on Audit. So, as we said from the start, we have been fully cooperating with all the AOMs. We have been answering all the questions of the auditors. Last na po, medyo cold na daw po yung relationship niyo with Senator Jaime, who is your friend. Sinabi ko yung relationship namin, sinabi ko lang, nung pinag-message ko siya, cold yung kanyang reply. But sinabi naman niya sa akin na hindi daw siya cold. Then wala naman kami problema. Regularly exchange messages. Next question, Sir Ongo. How is the audit is something na Actually, sir, napag-usapan na namin yan, pero nakalimutan ko yung numbers. But around, ayaw ko magbigay ng number kasi nakalimutan ko yung number, sir. But napag-usapan na namin yan kung meron ba mga personnel ng ODP na matatanggal, kung meron budget cut. Yes. Nung examine namin pa isa-isa by line item kung ano yung affected sa ginawa na ODP budget sa General Appropriations Bill, nakita namin na ubus lahat ng COSP na construction. So how will it continue to get like that? Office of the Vice President said, okay, po, President. I hope this question is in the front. Papunta pa tayo. I'm sorry. Sorry, I do not have the numbers, but Chris will prepare the, yes. Yes, we can have yung July 1 natin na report. Do we have it? Do you have a copy? Sir, yes. Yung July 1 report natin. The report. So every, yes, thank you. So, but this is the first year you go. So every year we have a report, sir. June. So this is our first year. We want to feel this, and then within our second year, that's simple. We video compliments ng sa mga flagship projects. Now, on first things first, this is clear about a mayor being there, on that is again. Gamay. Ako. Wala. Ngayon, personal decision ko na as of this moment, personal decision ko na 1 dollars ng kandidato. Local man or national candidate kasi maganda yung experience ko last week. Ganun talaga mga tao nagsasabi sa akin. Umoto lang ang sinabi ko. So, given that some people follow what I say, meron akong
parang hesitation na magsabi ulit ng gusto ng mga iboto ng mga tao. Pero, paalala ko lang sa ating mga dutante na pinag-isip na lang yung mga kandidato sa mga lugar. Tingnan nila kung ano yung nagawa, tingnan nila kung ano yung sinabi, at natupad ba or binigay ba yung mga sinabi ng kandidato. And syempre, ikumpara nila ang iba't ibang mga kandidato nila. Huwag silang maniwala sa endorsement lang ng isang tao o endorsement lang ng isang sikat na personalidad. Dapat kilatisin talaga ng mga botante ang kanilang mga kandidato. That way, mapanigurado natin na nananalo at napipili talaga yung mga karapat-dapat na umupo sa mga pwesto. Next question. Sir Dale, Action Vital. Okay. So, next, Miss Neo Pareños. Emerging Doubts and Start. Okay na. Pwede ba? Yes, sir. Hello. Oh. Sana tayo makita. Wala pa kayong tanong. Scarlett. Yung apat nilang staff, they were cited for them. How would you describe that? Is that genetically motivated or they just provide insight for exam? Lahat sa simula pa lang, ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Block, and hindi naman tinago yon. Pinost naman sa social media, Makabayan Block and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, inapprove na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOM. Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So, sinagot namin, tapos, ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So, ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila is aatakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa. Kasi nga, binitawan na namin yung budget. Sinabi namin sa engineer.
Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee, did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya ng we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Ang sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if we cannot make it through a popular vote, he'll just do the charter change and run as prime minister. Thanks. Ma'am, expression ng paghinay ang hanggang ang office niyo po dito at yung programa namin sa XFM, Servisyong Katropa, ay may establish ng partnership na talaga. May referrals kami ng mga pasyente, tinatala dito kay Dr. Base, tapos nirespondihan. Sayang naman yung umpisahan namin partnership na maka-close yung office dito. Yes, kahit man ako, nasisayangan din ako sa effort nila Doc Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko karamihan sa kanila, mga lang talaga, mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan. Nasasayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City nung mayor ako na kailangan talaga ng iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag namin sa Davao City, district offices. Divided into 11 districts ang Davao City.
one district per, one district office per district, political district, we call it. Nakikita ko kasi madami talagang mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang um, initiative na pumunta kung nasaan yung sentro. So, yes, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 2025. Next, from the Daily Guardian. Darling from the Virgin Vice President. From the way things are, it is quite obvious that you are object of demolition and being discredited because of the 2020 elections. My question is, are you eyeing the presidency in 2020? Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028, and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 would be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. There's a follow-up from the OVP media. Ang sabi po ni Deputy Speaker Suarez, bakit daw pare-parehas yung mga travel order na bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OVP na sinusulpina on the day of the hearing? Ang accusation niya daw, merong malicious intent na ipag-issue ng travel order. That is not true. In-explain ko na kanina, no? Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November, 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga, preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako. December lagi ang Mindanao na bagyo. And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila, yung isa Bukidnon ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Follow-up. Yeah. Madam Vice President, Yes, your ma'am. father was spoken to have said na he's asking you to get out of politics. So it's your Yes, ma'am. Oo. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo akong mayor, tumakbo akong vice mayor, sabihan niya ako na, darating tayo doon, ma'am. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. Follow-up kayo, sir. Congratulations. Ma'am, yung speaking of former President Duterte, yung reaction po ninyo or yung your take po ninyo na nag-refuse sa pag-attend na hearing na pinatawag sa kanya. Sa kwan ko,
Well, well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation ng hearing ng Quadcom. But kung ano yung desisyon niya, tulad nung sinabi ko kanina, kung ano yung desisyon ng mga OVP personnel, yun, doon lang din ako susuporta. Mahirap kasi sabihan ng tao, umattend ka or wag ka umattend. Kasi siya yung uupo doon siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, supportahan ko lang. Pero last na lang po ma'am sa question kanina ni Inka na wala pa kayong invitation come November 15. So ma'am, given na may invitation, mag-attend po kayo. Sa Quadcom, di na siguro. Di, ito ba yung Save the Queen? Ma-attend po kayo ma'am. Kung yung Save the Queen lang komentan ko na lang yan siya, ma'am. Kasi ano mo, ma'am, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say, for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipong ang aming operation ay to make sure that she becomes president and ang pangalan ng operation namin ay Save the Queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo. So hindi ko kayo. So, pag-iisipan ko, ma'am, pag gusto kong makipag-away, siguro, atan ako ba? Pero sa ngayon kasi sabi ko kay JC, parang, sa January na lang makipag-away kasi nga sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years ng OPP next year. Thank you po. Any more question? Last one question. Follow up, may replacement na ba kay Attorney Bowa after his resignation as your official spokesperson? Wala pa, sir. Sa ngayon, wala pa kaming replacement for the Office of the Vice President spokesperson. And if you have recommendations or a short list, we welcome your recommendations. Last question. May tanong? Sigaw ka niya. Oh, but no, napakahalaga ng Panay and Negros Island satellite office namin. Last question? What can you say about the party list and other party lists identified during former President Rodrigo Duterte time as friends that are still running for? Sorry. What can you say about the party list and other ACT? other identified party lists that are served as administration that are still running? Makabayan ka. And the list. ACT teachers, no? Yes. Well, sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan nyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, hindi ko alam. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. So, pag-isipan ninyo mabuti yan bago kayo bumoto ng party list. And sa iba namang mga makabayan block na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTFL kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Yes, sir. We know Sorry, that you sir. we know that you are close to Pastor Binoy. What can you say about this case? It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And
Sana ay matapos na ay ma-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. One last word. Madam President, Ponce Espino Moradyo, Bacolod. Vice President pala. Sorry, parang nagmamadali ako, excited din. Paano mo ba ihambing ang iyong trabaho na ngayon nag-iisa ka na, compare mo na mayroong unity pa kayo ng administration ni President BBM. So, saan yung mas ganda na magtrabaho yung mag-isa or meron kasama? I don't like crowds. So, okay lang ako mag-isa. With the administration? Compare mo na ngayon na... Pareho lang naman eh. Nung nandun ako, inaatake nila ako. Nung umalis ako, inaatake din nila ako. So, kung may preference man ako, base ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao. I don't like crowds. So, I can work alone. Thank you po. Salamat!